Wonder. Homemade sauce yan. Lagyan natin ang egg. Fresh egg. 2 pieces whole egg. Ilagay natin dyan. Pangpalapot sa sauce. Mix. This is how you make the homemade sauce of the palabok. Recipe by Madam Amore. Yan, nilagay na natin ang noodles. Mix natin para ma-absorb yung sauce. Pero actually guys, para mas maganda i-overnight na soak natin yung noodles to make it more soft. Ngayon medyo rust kasi ang aming napaisip lang bigla. Kaya yan, ginawa ng paraan para makagawa ng palabok. Kulang sa kulay. Kinulang sa aswete. Malayo kasi sa kabihasnan. Kaya next time na babawi na lang. Pang ano lang naman to. Pangkain. Pangkain sa bahay. Nag-crave. Next week na kayo mag-order. Masarap yung homemade na sauce kaysa yung commercial na sauce. Wow. Pinapa na lang ang kulang at saka yung nilagang itlog. Pero dahil pangkain lang, simple lang ang ating ginawa. Okay na to. Okay na yan. Thank you. Toppings and down. Cheers for refreshment. Next naman, magagadgad tayo ng balinghoy. Yan. Dahil tapos na nakayod ang coconut flesh. Tapos na ang pagkakayod. Salamat. Tapos na ang pag-gym. Halo na natin ang balinghoy para makagawa tayo ng arepaho. Mix all the ingredients. 3 ingredients to make this. Coconut, balinghoy, at mascobado sugar. We need to add the margarine, melted margarine, para mas masarap ang ating Kopyahin na yan nila. arepaho. Yan ang sikreto ng ating masarap na arepaho. Hindi tinipid ang Kuryente.
That's how. Yan, luto na siya. Sarap. Ayan guys, luto na at tinatanggal na sa molds ni ate. Matitikman na natin. Ang sarap. Ay, sa mga Bisaya, alam nyo na kung ano kaya. Sa Ilocano walang ganyan eh, kaya sarap-sarap na mouth-stirring, delicious. Ito na. Handa na natin ang ating kape. Oh my God, ang sarap-sarap ito. Ang daming niyog, oh. Apat na sila na. Irin namin sa apat na sila. Ang daming nito. Ginataang Alabasa. kalabasa Yan. ala amore. Ang sarap ng kinamiyasang tulingan. First, I boil the minced pork kasi bawal ang magprito dito sa bahay, so instead of sauteing the meat, I'll just boil para naman maluto ng konti bago natin balutin. Kasi sa pagluluto ng lumpia ang pork, guys, ang style ko is niluluto ko muna ng bahagya itong meat. Kasi once na narap na, kasi ang hirap ng lutuin yung karne. Kasi mabilis lang maluto yung ating pang-wrap ng lumpia. So better na cook first the meat. Then i-strain na natin to para mawala tong kanyang mga impurities. Then saka natin itimplahin lagyan natin ng soy sauce, carrot at saka garlic, and then pepper. Today guys, magluluto rin ako ng lumpiang Shanghai kasi birthday ng aking anak. So July 4. And a simple Thanksgiving for her kasi naabot niya ang kanyang 22 year of her healthy birthday. Ayan, thanks God. So a simple meal to prepare. Now I pre-steam this minced pork, guys, and I wash it thoroughly. Now we can add already the seasoning to this one, but we let it warm first while we are chopping all the vegetables. Okay, so guys, instead of chopping the vegetables, I intentionally do a grate, so it will be really fine when you put it in the lumpiang Shanghai, so the meat will be stand out. And it's more faster to do this grated than chopping vegetables. Okay, and also the onion.
Now we all add them together now. Grated carrots, adding up the onion, we need to add the meat now. Let's add the meat. Seasoning, soy sauce a little bit, garlic salt, and a black pepper. Mix, mix, mix. And ready to wrap. I don't measure the seasonings, I just feel it with my heart. But you are always welcome to adjust your preferences. Ready to wrap our lumpiang Shanghai. Luto na ang ating lumpiang Shanghai. Ready to eat. Thank you, Lord, sa blessing. Ayan, kakain na kami. Happy birthday, anak. Pagpalain ka ng mahaba pang buhay. Salamat sa Diyos at narating mo ang 22 years healthy. Thank you for watching. See you on my next video.